Praise God, di ba? Kabuti ng Panginoon, amen? Sabi mo, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa iyo. Amen. Mabuti ang Diyos sa ating lahat. Sabi mo sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos sa iyo. Kaya hanggang ngayon, humihinga ka pa. Ipuin mo yung katabi mo kung humihinga pa ba yan. Humihinga pa ba yan? Tingnan mo na sa likod mo, baka di na kumikilos yan. Yan. Hallelujah. So, sige pa. Batiin mo pa. Sabi mo sa iyong katabi, huminga ka pa ba? Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, buhay ka pa ba? Sabi mo sa iyong katabi, tanungin mo nga, di mo ba alam na noon pa mayaman ka na? Biglang nagtanong, di ba noon pa, sabihin mo sa iyong katabi, di ba noon pa mayaman ka na? Ha? Hallelujah. Biglang may nagtanong dyan, nasaan yung yaman? Sabi mo sa iyong katabi, di pa nga lang ngayon. Sabi mo, parating pa lang. Parating pa lang. At titiyakin ko, sabi mo sa iyong katabi, titiyakin ni Lord sa buhay ko ngayon, 2025. Magbubukas ng pinto si Lord sa buhay ko. Magbubukas ng pinto si Lord sa buhay ko. Hallelujah. Amen. Di ba? May pintuan na nga. Amen. To God be the glory. To God be the glory. Sorry, nakala ko si Jed. Okay, please be seated. Hallelujah. Kala ko si Jed, tumutugtog. Ikaw pala to. Hallelujah. Magandang. Okay. Amen. Transition for open doors. Alam niyo po, sobrang yaman ng biyaya ni Lord sa atin. Amen po ba? Sinong naniniwala na napakayaman ng Diyos sa iyo? So sabi ng Bible, ang salitang transition, yung salitang transition ay sa salitang pagbabago. No? Yung pagbabago at yung usapin ng pagbabago, ito yung noong una o yung dati. Yung dati at yung ngayon. Ito po yung kailangan nating maintindihan, yung dati at ngayon. At ang Diyos, siya ang tutugma ng lahat ng yan. Kaya binanggit nga, then sings my soul of my Savior God to thee. So, di ba, sabi niya sa Colossians chapter 3, ito yung dati at noon. Sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na. Ulit, basa nating lahat. 1, 2, 3, go. So, di ba transition yan? Ano ba ang transition na alam nyo? Yung dati kang mahirap, yumaman? Transition din naman yon, pero napakababaw na transition yon. Ang pinakamalalim na transition, pinakamataas na transition, pinakamalawak na transition, yung mula ka sa kadiliman ay inilipat ka sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Yung ikaw, yung sinasabi ng Ephesians chapter 2, noong una, sabi doon, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Okay, sabay tayong magbasa. 1, 2, 3, go.
Ang una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo sa mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo, at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayong katulad nila. Ulit, dati, namuhay din tayong katulad nila. Ulit. 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 Kausapin mo ang katabi mo. Dati. Okay, ulit. Kayong mag-asawa, magtinginan kayo. O kaya yung katabi mo, sabihin mo yan sa katabi mo, dati. 1, 2, 3, go. Hindi yung isa di makatingin ng harap-harapan kasi mukha yatang yung sinasabi mo na kay Lord kayong ginagawa mo nandoon sa dati. Kaya, di ba? Alam mo, isipin mo mabuti. Okay, diretso. Dati. 1, 2, 3, go. Dati. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayang nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Kasama, ulitin natin yung word. 1, 2, 3, 4. Sana nila tayo na nararapat parusahan. So, ibig sabihin, inalis ka na sa kaparusahan? Inalis ka na sa kaparusahan. Dati kasama sana nila tayo. So, inalis ka na talaga. So, inilipat ka talaga mula sa kapangyarihan ng kadiliman, inilipat ka talaga. Transition to eh. Ito yung open door, may binuksan na pinto sa'yo. Ito yung hindi natin maunawaan. Ano bang pinto ito? Ano bang pinto? Ano bang transition? Ano bang kailangan kong maintindihan sa salitang transition for open doors? Kasi ang alam lang nating transition ay yung external. Yung mabago ang bahay mong dating kubo, mapalitan ng bahay na bato. Ang alam lang natin, yung ating mga damit noong kusot-kusot, at walang walang magandang damit, ngayon napalitan na at makikita mo, kahit sabihin mong okay naman. Pero okay naman. Di ba? Akala natin, biro-biro ang mga bagay na ipinadama sa atin ni Lord. Kaya nga, then sings my soul, my Savior God today. Kaya, o aking kaluluwa, purihin mo ang iyong Diyos. Sinasabi ng kaluluwa, sinasabi ng utos ng spirit mo, o kaluluwa, inuutusan mo ang iyong pakiramdam, inuutusan mo ang iyong isipang nakikipagtalo, at inuutusan mo ang sitwasyon na parang lihis sa gusto ni Lord. Ito yung mga dati. Ito yung mga dati na sana tayo ay kasama nila na parurusahan. So, ibig sabihin, tama ang Romans chapter 5 verse 10. Basa na naman tayo. Romans chapter 5 verse 10. Basa 1, 2, 3, go. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon, mayroon na tayong, ulit sabay, 1, 2, 3, go. At tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak. Wow, hallelujah.
Okay, ulit. Sabay tayo ha. Okay? Sabay tayo. Saan ba tayo noon? At ngayon, doon na tayo. At ngayon, 1, 2, 3, go. Sa pamamagitan ng buhay ni ililigtas tayo talaga, tiyak. May katiyakan talaga. Kaya ko tinagalog ito kasi para lalo pa nating manamnam ba? Para lalo pa nating sumiksik sa ating spirito yung mga salitang to. Kaya makikita nyo po na ang paghahari ng Diyos sa atin ay may dapat lumago. May dapat lumago upang masalo natin ang tunay na pagbabago. Masalo natin, may dapat talaga lumago. Kung ang ating pinapaniwalaan sa buhay, yun tayo maging. Sabi ng Proverbs 23:7, ano ang sabi diyan? Sabi niyan, 1, 2, 3, go. Kung ano ang laman ng iyong puso, yung ka maging. As a man think in his heart. Sinabi bang as a man think in his head? Ang sabi diyan, as a man think in his heart. So, ang isip pala, ang puso pala, ay may isip. Hindi lang pala ulo ang may isip. Hindi lang pala utak ang nag-iisip. Kundi ang ating spirito, ang ating puso, as a man think in his heart, so is he. What you believe, yan po yung magdidetermine ng iyong action. Yan po ang magdidetermine ng iyong tinatawag na isipan. Yan po ang nagpapasya ng iyong mga gawa. Kung ano ang laman lang talaga, yun ang magkukompas. Yan ang magkukompas. At lagi ka na lang dadalhin, hihilain sa dati, gayong hindi ka naman dati dapat na doon. Gayong hindi ka naman na para doon. Gayong binuksan na naman niya ang isang bukas na pinto na ikaw at ako ay wala na humpuang sa 2025 na ating pong paglalakbayan, wala na humpuang at wala na pong kamandag ang kaaway na muli kang hawakan sapagkat sa 2025, ito ang pintuan na ikaw ay maglalakbay na paangat. Ikaw ay maglalakbay na paangat. Ikaw ay pasulong na paangat. Ikaw hindi lang pasulong lang, kundi ikaw pasulong na paangat, hindi pasulong pababa. Ang edad mo ngayon, kung ikaw ay umaakyat ang iyong edad, pero dapat sumabay ang pag-akyat ng iyong bulsa. Amen po ba? Dapat sa pag-akyat ng iyong edad, diyan din umaakyat ang iyong pananaw sa buhay. Umaangat din ang pananaw sa buhay. Bakit? Kasi your belief, ang paniniwala mo, is the Spirit of God that you hold on to. Ang paniniwala, yung iyong paniniwala na meron ka, ay espiritu yan na iyong pinanghahawakan. Ay paniniwala yan na iyong pinanghahawakan. I believe, I claim. Yan yon. I believe and I claim. I believe and I declare. Yan po yung pinanghahawakan mo. Yan ang belief system meron ka. Ano ang conviction? Ang conviction is the life of Christ that holds you. Ang pagkakaiba ng belief mo at ang conviction mo ay isa yan sa paniniwala o espiritu na meron ka na ito yung humahawak sa'yo. At kapag hindi mo yan sinunod, hindi ka patutulugin yan. Kasi ikaw ang hinahawakan yan. Ikaw ang binubuhat niyan. Wala yang pinag-iba. Tuwing linggo, inuuna mo ang iyong madaling araw ka nang magising, madaling araw ka nang matulog, may linggo. Siyempre,
pag hindi ka na naman nakapaglinggo, hindi ka na naman nakakapakinig, alam mo kung ano na ang nararamdaman mo. Totoo hindi? Panatag ka ba? Hello? Ay liban kung patay talaga spirito mo, talagang baliwala lang yun. Pero pagbuhay ang conviction mo, pagbuhay ang iyong tinatawag na unction, ng prompting ng Spirit sa iyo, kapag mataas ang degree ng sukat, ng presensya ng Diyos sa iyo, hindi ka panatag pag hindi mo ginawa. Kasi pag naghalo, pag nagsama ang paniniwala at pagsama ang conviction sa buhay mo, hindi ka papayag na hindi magsama ang paniniwala at ang tawag niyan ay kurot sa buhay. Anointing ang tawag niyan. Kaya yung season na yan, yan yung designated time. Yan yung window of opportunity. At ang transition, yan yung interval between two season or stages of your existence or phases in your life. Yan po yung dalawang season na yan. Nagtatagpo yung dalawang season na yan. Alam mo ba, nung manalangin ako, pinakita sa akin ng Panginoon yung 3 lugar. Alam mo kung anong 3 lugar yon? Aquarium. Pangalawa, ilog. Pangatlo, dagat. Nung pinakita sa akin ng Panginoon, ano bang meaning nitong 3 to? Ano bang meron sa aquarium? Ano bang concept meron sa aquarium? Ano ba ring meron sa ilog? Ano ba ring meron, nakahulugan meron sa dagat? At alam mo ba, habang nagninilay ako, habang ako ay nagmumuni-muni, nakita ko yung maraming tao sa loob ng church. At nung makita ko yung maraming tao, napapakain naman sila, ang pastor, talaga nakapagpastor, talagang binisita, yung isda ba, na nasa aquarium, napakain, puno ng tubig, ayos ang tubig, may vitamins, may oxygen, may pakain, kompleto. Pero alam mo ang nangyari? Hindi dahil nagkulang yung nagpakain o nag-alaga nung isda sa loob ng aquarium. Ang problema ay yung aquarium yung size ng aquarium ay steady o permanent. Pero yung size ng isda ay lumaki. Alam mo ba, sinong naniniwala na yung paglaki ng isda, pag hindi nag-match ang lugar, ano mangyari sa isda? Ha? Sa palagay mo ba, hindi siya tatalon? Sa palagay mo rin ba, hindi niya sisirain yung aquarium? At sa palagay mo ba, hindi rin siya, pag nawasak yon, siya ba'y diretso sa ilog? May iba siguro, napunta sa tuyo. At talaga, ano mangyari sa isdang mapunta sa tuyo? Todas. Kaya marami pong isdang naging casualty. Naprito ang bagsak. Pero salamat na lang sensitive yung nag-aalaga. Kinuha yung isda, inilagay sa ilog. Kaya kailangan ilagay sa ilog. Kasi hindi na nag-match yung size ng isang aquarium. Alam nyo po ba, tayong lahat ay hindi po destined lang na ma-stuck sa aquarium. Tayong lahat ay destined pong lumago. Hindi po tayo lang dito umiikot yung ating buhay sa 4 na corner ng simbahan. Kailangan kang i-send out dahil kailangan kang maggamit ng Diyos sa malakihan at malawakang pamamaraan. Konti lang pumalakpak. Kailangan na ikaw ay ma-send out. Kailangan na ikaw, kaya ang ating simbahan ay umabot na ngayon ng 22 churches. Kahit kailangan natin yung mga taong yon, pero hindi dapat matenga sila dito. Hindi dapat sila ma-stuck dito dahil sila isang araw ay magiging sanhi ng problema.
Bakit? Anong problema? Matigas ba ulo nila? Hindi. Dahil yung size nila, hindi na nag-match. Yung size nila, hindi magtutugma. Magkikreate yun ng chaos. At ang iba na mga bata pa ay madadamay sa laki ng isda sa tuwing gagalaw siya, patay ang mahihina. Hello? Alam mo ba, kaya kailangan sa ilog. At alam niyo rin po ba, ano ang mensahe ng nasa ilog? Ang ilog, ito yung transition or season na lagi lang iisang agos. Nakakita ka ba ng ilog? Sa lubong yung agos? O iisang agos? Hello? Nakikinig ba kayo? Iisang agos. Alam mo ba, mapapansin niyo po ba ang ating kabataan nang lumaki, 12 years old, nag-high school na sila, natutunan na nila ang agos ng mundo. Kaming mga magulang, nabulaga ako dahil marami na natutunan ng anak ko. Dati karay-karay pa sa church, ngayon hindi mo na makaray. Hindi mo na madala sa church dahil magdi-decide na sila, nagdi-desisyon na sila na makikipagsama sa mga barkada. Hindi mo na makaray-karay sa church. Anak, ngayong linggo may church tayo. Biglang sasabing, ma, may assignment ako. At kasunod, may project ako. At mayroon ba talagang project? Ang project niya ay ang kanyang kachat nung isang gabi. May iba na siyang kausap na dati si mama at si papa at ang church. Alam mo ba, minsan ang agos iisa lang. Sinong naniniwala na walang ilog na sobra namang lalim? Sukat lang din ang lalim. Hello, mayroon bang ilog na kasing sukat ng lalim ng dagat? Wala. So, ang ilog, ang current ng ilog ay sobra minsang mabilis. Maaaring ang current ng ilog ay hindi po katulad ng current meron ng dagat. Pero madalas, ang ilog talaga, iisa lang ang direksyon. Iisa lang ang galaw. Ito ang agos ng mundo. At marami po talaga na mga tao na sa gawain ng Diyos dahil natenga na lang sila sa isang lugar nang matutunan ang agos ng mundo, nasaan ang agos ni Lord. Kaya minsan kailangang umabot na huwag matenga sa ilog. Kailangan yung ilog ay magtagpo ang ilog tabang at yung tubig alat. Ang tawag sa Bisaya niyan ay suba. Ano yan sa English? Brackish. Yun na yun. So, magtatagpo ka doon sa brackish water. Di ba? Doon sa tubig tabang at tubig alat, magtatagpo yan, may mga isda na galing sa tubig alat, tatawid, sususugan nila ang agos. Dahil bakit sila tatawid? Dahil mangingitlog lang sila doon. At paglaki, lilipat din yon sa dagat. May mga isda na talagang lilipat na sa dagat. At sa dagat, saan ka ba nakakakita na ang isda kahit nasa alat na tubig, sila ay nakikiayon sa alat ng tubig? Kaya po, kailangan ang tubig ay talagang, kailangan ang isang tubig na kinalalagyan ng isda ay mabago din. Mabago din yung isda, doon siya sa lugar na maalat. At ano ang trabaho ng alat? Sabi ng Colossians, ang alat ay makatutulong ma-preserve ang iyong freshness. Ang alat ay makakatulong ma-preserve ang iyong freshness. Kaya nga po doon sa ilog, ito po ay isang comfort zone. At doon sa aquarium, isa rin na comfort zone. Na ang comfort zone means a place you say no to growth and change. Alam mo, pag natenga ka dyan sa comfort zone mo na yan, na hindi na ako, okay na ako dito, ang aking kalagayan naman ay wala namang problema,
ito yung place na kung saan doon ka matenga at doon ka nananangan sa iyong abilidad at yung resources na meron ka. Doon ka na lang, doon, tama na lang ito, kontento na ako. Yung comfort zone na yan. Kaya nga po, mga kapatid, kaya nga po, church, gusto ng Diyos na huwag kang matenga lang dyan sa comfort zone na yan. You need to unlearn para makita nyo ang bagong gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Para to relearn new thing. Kailangang maayos ka, kailangan sabihin mo sa sarili mo, ay, kailangan akong pumasok sa isang bagong transition at preparation. Transition and preparation from Egypt to Canaan. Alam mo, yung Egypt to Canaan ay kailangan mula sa lugar ng Egypt na nandoon yung tinatawag na slavery, nandoon yung tinatawag na pahirap ng kaaway sa iyo, ay mailipat ka sa Kanaan na kung saan ito yung lugar ng iyong pangako. Mailipat ka sa lugar ng iyong pangako. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon na tinuturuan tayo na ang Egypt ay Diyos mismo ang gumagalaw at nagpuno ng lahat. Diyos mismo ang gumagalaw at nagpuno ng lahat. Mula sa Egypt, mga kapatid, Diyos lang mismo talaga. At nag-raise siya ng Moses para gumawa ng paraan ang Diyos na ang mga Israelita na naalipin doon sa Egypt ay makalabas. Kaya gumawa siya ng mga pangyayari. Makalaya lang ang mga Israelita. At doon naman sa Kanaan, ang mga Israelita ay dapat bumangon. Ang mga Israelita ay dapat magbungkal at lakaran ang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga magulang. Ang Kanaan ay hindi po lugar na kung saan doon lang kukuya-kuyakoy ang tao. Ito yung lugar na kung saan ay place of settlement na kung saan ang tao ang siyang gagawa ng irrigation, ang tao ang siyang magtatanim, ang tao ang siyang magdidilig. Sa panahon nung sila'y lumabas sa Egypt, alam nyo po, wala talagang participation ginawa ang Israelita. Dahil bakit? Sa araw-ulap, sa gabi, ay apoy. Ano pa? Sa tubig naman, sa isang palo lang ni Moses doon sa bato, nag-provide ang Diyos ng tubig. Doon naman sa kanilang pagkain, ay talaga naman binigyan sila ng karne. Sa umaga naman ay nagpapagawa ang Diyos ng skyflakes. Sa umaga, ang yung hamog ay nagiging pagkain ng tinapay na wala ho talagang ginawa ang mga Israelita. Kaya yung tinatawag na Egypt, mula Egypt, plainly, ang Diyos lang talaga ang kumilos at gumawa. At yung Kanaan, yung lugar na kung saan doon sila nilagay sa lupang pangako, may participation ang tao. Ano ang layunin ng Diyos dito? Nasa pagbabago ng transition na yan. Alam nyo kung ano? 3, mahayag. Mahayag ang layunin niya at matakwil ang mentality na kawawa naman ako. Ulitin ko, mahayag ang layunin ni Lord at matakwil ang mentality na kawawa naman ako. O diba, laging sinasabi nila, ay kami alipin lang. Kami ay alipin lang. Mentality ng alipin. Mentality ng kawawa effect. Kawawa, guilt feelings na parang walang tumulong sa kanila. Kawawa. No, hindi ka kawawa. Kaya nga po, pinaranas ng Diyos ang Egypt, pinaranas ng Panginoon ang wilderness, at ang lahat ng yan ay i-prepare ka. Ang lahat ng transition na yan, ng pagbabago, ay ihanda ka sa 2025. Ihanda ka. Sabi mo sa iyong katabi, ihanda ka. I-expose at alisin ang slave mentality. Alisin sa isipan natin ang slave mentality. Yung kawawa effect. Number 2, mabuo ang pagtitiwala bilang mga anak ng Diyos. Mabuo ang pagtitiwala mo bilang ikaw anak ng Diyos at ako. Number 3, lumakas ang inner strength at yung karakter. Kasi alam mo, sa pagtitiis na yan, mayroong binubuong karakter sa iyong buhay eh. May binubuo, may pinuporma.
para ikaw ay matuto. Iyon yung unang layunin ng pagbabago ng transition sa buhay mo. Yan yung letter A. Letter B is to learn the lesson of trusting God rather than trusting men. Matuto tayo ng isang aralin na magtiwala sa Diyos kaysa magtiwala sa lakas ng tao na may hangganan. Magtiwala sa Diyos, sabi niya sa Romans 5 verse 1 and 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Sabi mo, mapayapang ugnayan sa Diyos. Okay, basa. 1, 2, 3, go. Magitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Verse 2, so sa pamamagitan ng pagsasampalataya kay Kristo Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang. Wow! Sabi mo sa iyong katabi, napakapalad mo pala talaga. Napakapalad mo. Ito yung matinding open door eh. Ito yung binuksan sa iyo eh. Napawalang sala ka, justified. Napawalang sala ka, justified by God. Napawalang sala ka, ito yung greatest gift na binigay ni Lord sa iyo, yung linisin ka, napawalang sala ka, inilipat ka mula sa lugar o mundo ng kadiliman, inilipat ka sa mundo ng kaliwanagan, nakaisa ni Kristo Jesus. Kaya sabi mo sa iyong katabi, nagniningning ka na pala dapat. Hallelujah. Tingnan mo nga yan. Maningning ba yan o luningning lang? Sabi mo, tingnan mo yung katabi mo, maningning ma o luningning lang. Justified, ikaw ay pinatawad. Pangalawa, we have peace with God. May peace with God, mayroon kang kapayapaan, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, di mo kaaway ang Diyos. Wow, mapayapang ugnayan sa Diyos. Number 3, meron kang access sa Diyos. Bukas na bukas ang langit sa iyo. Bukas na bukas ang langit sa iyo. Bukas na bukas, bukas na bukas. Hallelujah. Pang-apat, nakaposisyon ka bilang anak sa pamilya ng kanyang kaharian at kasama kang tagapagmana. Kasama kang tagapagmana. Hallelujah, tagapagmana. Sabi mo, tagapagmana ka. Yan ang ibinukas sa iyo ng Panginoon. Kaya ang 2025, may pangako ang Diyos sa iyo. Ibinukas na yan at kahit kailan, wala nang pwedeng magsara niyan sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Okay, verse 5, basahin natin. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Go. Ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga na tumatawag sa Diyos ng verse 7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Wow, sabi mo sa iyong katabi, tagapagmana ka pala? Wow, sabi mo sa iyong katabi, ang tindi mo pala. Ang lupit mo. Wow, kagaling. Last na. Receive the Holy Spirit.
tanggapin mo ang presensya ng Panginoon. Tanggapin mo. Galatians 3:13-14. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Kristo Jesus mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan nino ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Alam mo ba, kung meron mang transition na matinding pagbabago, na kung saan ang magtagpo ang dalawang panahon, ay ang mabuhusan tayo ng presensya ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Yung tumanggap tayo, yung matanggap natin ang banal na Espiritu. Ang ating maranasan ang banal na Espiritu. Ang ating makita ang banal na Espiritu sa larawan o katauhan ni Kristo Jesus. Ang maporma yan sa buhay mo para sa akin. Ang dumating si Jesus sa buhay mo para sa akin, ikaw na ang isa sa pinakamayamang tao sa buong daigdig. Sabi ng Matthew 16, anong mapapala mo? Kung mapa sa iyo ang buong titulo ng Pilipinas, kung ang katumbas naman ay kapahamakan ng iyong kaluluwa. Anong mapapala mo kung mapasayo lahat yan? Ang buong titulo ng Parañaque. Kung ang katumbas naman ay kawasakan ng iyong kaluluwa. So, ibig sabihin, ang halaga ng kaluluwa mo ay hindi maipapantay ang halaga ng buong mundo. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Let's praise Him. Hindi maipapantay at walang kapantay ang value ng kaluluwa mo. So kung walang kapantay o walang kapares o walang katumbas ang value ng buhay mo, bakit mo hahanapin ang temporaryo? Bakit mo asamin ang mga bagay na pansamantala kung meron namang permanent na iniaalok na lugar si Kristo sa iyo? Bakit hindi mo pagbigyan ang iyong sarili na, Lord, magbabalik loob ako sa iyo. Pinaniniwalaan ko na ikaw ay anak ng Diyos, namatay at nabuhay para sa akin. Na ako dapat ang sumpain pero ikaw ang nailagay, na ipako sa krus, na itinuring na isang sumpa para ang lahat ng sumpa na namagitan sa akin ay muling madukot at mawala na ng bisa sa buhay ko at nang sa gayon makalakad ako ng kalugod-lugod sa iyo. Kaya Lord, salamat sa buhay mo. Salamat sa ginawa mo. Ngayong 2025, mag-i-enjoy ako sa kagalakan ng kaligtasan ko pagkat ikaw ang final say and highest authority sa buhay ko.